So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, laugh trip po talaga itong si Baste. Alam nyo ba kung anong nakakatawa dito kay Baste? So, duwag talaga ito. Takot pala talaga ito. So, alam naman po natin no, na itong si General Nicolas Torre na-relieve na po bilang Chief PNP. So, ang nakakapagtaka dito, so kahit wala na nga po bilang Chief PNP si General Torre, bakit takot na takot at duwag na duwag pa rin itong si Baste Duterte na baka hulihin daw ang buong pamilya ng Duterte? Uhulihin daw po sila. Anong klaseng drama to? Ang alam ko lang mga kababayan, si Baste takot, duwag sa boxing. 'Di ba? Yung hinamon niya nga po ng boxing si General Torre, tapos nung pinalagan siya pa yung takot. Siya yung hindi pumunta. Actually, may ticket pa nga ako. Buo pa yung ticket ko. Dito pa. So, pag-usapan ngayon natin, no, na kahit po na hindi na po Chief PNP itong si General Torre, takot pa rin pala itong si Baste. So, ito, nakita ko po itong article na to from News 5. So, ang title nito, no, okay, Baste, Torre sacked due to internal conflict in PNP. Okay, so okay lang yan. Actually, ayan ang opinion ni Baste. So, ang nakakatawa kasi dito, ito, sa bandang baba. Sabi dito, Duterte still on target. Ito despite the change in leadership, Duterte said, si Baste nga, no, Duterte said, the new PNP chief may eventually receive order to go after his family. Hindi ka naman magiging chief PNP kung wala kang gagawing katarantaduhan against sa aming mga Duterte o mga supporters natin. The acting mayor said, no? So ngayon, alam niyo ako nung bullshit dito mga kababayan. Bakit kayo ulihin? Bakit kayo arestuhin? 'Di ba? Ang alam ko lang, no, si Sara mukhang mayroon ding complaint sa ICC pero nasa ano siya, nasa malayo siya eh. Ang alam po natin, no, ang susunod pang hulihin, ang susunod po ng huli ng ICC, si Bato, si Bongo, at saka yung isang general, si Albayalde ata. Si Sara wala. Hindi kasi, ang point dito, bakit kayo hulihin? Bakit kayo hulihin? Bakit kayo natatakot na hulihin kayo? So, napaka-entitled naman ng buwakan ng inang ito, no? So, nakaramdam pa, actually, abnormal talaga itong mga Duterte, no? Itong makakapatid po na to. Pakaramdam po kasi nila, yung mundo umiikot sa kanila. So, para makuha natin yung point, mga kababayan, no? Merong video dito si Baste, no? Panoorin natin to. Mga 3 minutes video ata ito, eh. Sige, para makuha natin yung point. Tinanggal po si... So, tandaan po natin, mga kababayan, no? Si Baste po ngayon ay nasa Dahig. No? Wala po siya sa Pilipinas. Sige. General Torre as PNP chief. Sa tingin po ninyo, Mayor, diversionary tactic na ito ng administrasyon? Or... Hindi ko talaga alam. Pero Alam mo, basta Didas talaga nagtanong, no? Anong diversionary tactics? So, yung... Bobo talaga ng puta. So, yung pag-relieve daw po kay General Torre, hindi, sa tanong muna tayo, no? Yung pag-relieve daw po kay General Torre, diversionary tactics lang daw ito ng administrasyon. Diversionary tactics saan? Gunggong talaga tong mga... Sige na. Lilipat lang siya sa ibang department? no, hindi talaga. Kasi kung naging chief PNP ka na, tingin ko, demoted talaga siya. Because wala nang mas mataas pa dyan sa pagkapulis mo. Diba? Hindi ka naman pwede ilagay sa ibang appointed position. Like CID, NBI. Yan naman appointed lang. Hindi kasi... Bobo. Paano ba naging mayor to, no? So, demoted. Pag sinabi mong demoted, bumaba ka ng rango. Pero kung 4-star general ka pa rin hanggang ngayon, hindi demoted yun. Di ba, kanina, di ba, nagpa-interview na po si General Torre. No? Ang sabi niya nga po, pagkakaalam niya, 4-star general pa rin daw po siya. So, hindi demoted. Bobo talaga nito. Demoted siya. So tingin ko, may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Internal conflict yan. Hindi naman din clear yung statement ng Malacanang kung bakit siya tinanggal. So, anong tingin niyo po sa kapalit? Actually, dito mag-agree ako kay Baste, no? Kasi hanggang ngayon po talaga, hanggang ngayon kasi, hindi pa rin po talaga malinaw kung bakit po tinanggal si General Torre.
may mga speculations tungkol nga po sa NAPOLCOM, tungkol sa pag-demote nga po ni General Torre sa mga ibang mga polis. Pero hanggang doon lang po tayo. Di ba? Sila. Hindi ko talaga alam. Wala. I do not know these people. Mayor Baste, But for sure, kung may papalit man ng chief PNP dyan, may, ano talaga yan, may order talaga yan na puntiryahin tayo. Yun naman lagi eh. Hindi ka naman maging chief PNP pag wala kang gagawing katarantaduhan against sa aming mga Duterte o sa mga... Nakuha nyo? Napakinggan nyo yun? Ulitin natin ha. Baka di nyo na-gets eh. Sige. Hindi ko talaga alam. Wala. I do not know these people. Mayor Baste, But for sure, kung may papalit man ng chief PNP dyan, may, ano talaga yan, may, Ay, bakla. order talaga yan na puntiryahin tayo. Yun naman lagi eh. Hindi ka naman maging chief PNP pag wala kang gagawing katarantaduhan against sa aming mga Duterte o sa mga supporters natin. Sabi nga ni Senador Bato, Kaya, ang tanong dito, ginawan ba ng masama ng administrasyon na to yung mga taga-suporta ni Digong? Wala naman, di ba? Meron bang dinimanda? Meron bang pinakulong? Meron bang hinaras? Hanggang ngayon, mga bastos pa rin, di ba? Yung mga DDS ngayon. Oh, anong puntira sinasabi ni Baste? Bakit ba masyado kang takot? Oh, tapos ngayon dito, sabi pa ni Baste ngayon, napaka-entitled talaga, no? Na hindi naman daw magiging chief PNP police yung kasunod nga raw po ni Torre kung wala daw pong order na pupuntiryahin po ang mga Duterte. Anong puntirya ba sinasabi mo? Kayo yung gumagawa ng gulo. Ang point, bakit kayo, puntirya? O sige, arestuhin ba kayo? So, bakit kayo arestuhin? Meron ba kang ginawang mali? Meron ba kang ginawang kasalanan? Di ba? Kasi, ang point dito mga kababayan, no? Nagkikriticize kasi itong mga Duterte sa admin. So, sila na nga nagkikriticize, sila pa yung natatakot. Sila pa yung natatakot na pupuntiryahin daw. Oh. So, continue nga natin. Duwag talaga to eh, no? Hindi kasi dalawa lang yan mga ka-streetwise eh. Duwag talaga si Baste. Duwag talaga si Baste. Puro formal lang talaga yan. O, pangalawa, napaka-entitled niyang tao. Pakiramdam niya na yung mundo umiikot sa mga Duterte. Oh, okay. galit siya kay General Torre pero naawa siya. Dahil, Hindi ko alam kung bakit yung statement na ganun. Politiko rin naman siya, so bahala sa sinabi niya. Pero immaterial yung kay Torre, tapos na yung lahat eh. So, kung ano man yung reward niya nung kinuha siya, wala na, tapos na. Yung tatay ko nandyan na sa ICC. Mayor Baste, Oo naman. do you think that yung pagkasima kay General Torre is to divert the attention of the public doon sa issue ng anomalous flood control projects right now? Hindi naman siguro. Mas more on tingin ko talaga internal conflict. Anong klaseng tanong yun? Basta DDS talaga, bobo eh, no? So, ang tanong ng isa, malamang si Alvin yun. Tanga yun eh. Kung sabi ni Alvin, no? Kung sa Alvin yun, sabi niya, tingin mo ba, yung pagtanggal ba kay General Torre is diversion to sa anomalous na flood control? Tanga, alam niyo yung problema sa mga DDS, no? Kung makapagsalita sila, akala mo, walang anomalya na flood control no panahon ni Digong. Actually, na-content ko na nga kanina, di ba? Na meron po talagang flood control ghost project si Digong. At meron 300 billion po na nawawala po sa DPWH noong panahon ni Digong. At umamin po si Digong na marami pong kurakot sa DPWH pero wala siyang ginawa. No, kung makapagsalita itong mga hype ng mga DDS na ito, akala mo napakalinis ng administrasyon ni Digong. Ko naman, tanga. Grabing tanong yan. Yan kay Torre. Hindi sila nagkakasundo kasi nagsimula na yun nung Pero ceremony. by the way, mga kababayan, ayoko na po kasi talaga magdagdag po ng speculations dyan po kay Torre. Di ba, napansin nyo, di ba? Nung content nga po natin itong si General Torre, isang beses lang. Di ba? Nung na-relieve lang siya. After nun, di na po ako nag-content about kay Torre. Kasi, baka mas lalong malito po yung mga viewer po natin.
no? Kasi ang alam lang talaga natin, no, ay malinaw lang po talaga dito. Merong kinalaman talaga yung pag-relieve kay Torre dahil nga po kay John Vic Rimulya, no? Dahil nga po sa Napolcom, sa pagbalasa sa Napolcom. Tapos yung pag-reappoint dito kay hindi reappoint yung tapon kay Nartate sa Mindanao. Ayun lang po ang alam natin. So, hindi na po ako nagdagdag ng iba pa na si Torre ay gagawing NBI, si Torre gagawing ganito, kesyo ganyan, wala na. Kasi meron po, baka malito lang po tayo lalo. So, ang ginawa po natin dito, naghintay na lang po tayo kung ano magiging development nito. So, kaya nga, isang content lang ako dito kay Torre So, ay yung nakakatawa dito mga babayan, no? Ito nga si General Torre, no? Wala na nga po sa PNP chief. Pero mali-mali pa rin po at alatang takot pa rin po talaga itong si Baste kay Torre. No? Kasi, tingnan nyo wala na nga si Torre sa pagiging chief PNP. Ngayon, ang iniisip pa rin po ni Baste, hulihin daw po sila or gagawan daw sila ng masama nung papalit kay Torre. Di ba parang tapos na-demote daw. Paano na-demote ni 4-star pa rin? Ang alam ko lang mga kababayan, ang alam natin lahat, si Baste, duwag. No, ito, may ticket pa ako. Papapirman ko nga kay General Torre ito pag nakita ako At saka napansin nyo ba kay Baste? Yung way niya magsalita, yung way niya ganun-ganun ng mukha niya, no, ginagaya niya tatay niya Ginagaya niya yung tatay niya. Well, yung tatay ni Baste, medyo may utak ng konti yun. Utak kriminal nga lang, di ba? Pero, yung charisma na meron yung tatay ni Baste, no, na si Digong, hindi po naman ni Baste. Kasi po si Baste talaga tanga Tanga na, duwag pa, takot pa. Isipin mo, inamon ng boxing si General Torre, tapos yung pinalagan, siya pa yung hindi pumunta. Tapos puro palusot pa. Diba? So, tinuruan pa kung paano mag-boxing. Hindi ka na nga pumunta, nagyabang ka pa. By the way, mga kababayan, so kayo po, no, dyan po sa Team Replay, ano masabi nyo nga po dito sa pagiging paranoid ba to ni Baste? Na sobrang takot niya, no? Na kahit wala na nga po si General Torre, meron pa rin siyang agam-agam na gagawin daw sila ng masama ng PNP. So, kayo ba naniniwala ba kayo doon? Si Nartates, magagawa ba ni Nartates yun? Bata-bata ni Amy yun, di ba? So, comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod na boxing. Sana meron pa. So, thank you, salamat, and bye-bye.